Dapat pinag-iisipan mong mabuti ang ginagawa ninyong desisyon sa buhay dahil once na nagawa mo na yon at mali ang iyong desisyon ay habang buhay mo na itong dadalhin at pagsisisihan. Isang magandang gabi sa inyong lahat sa Papa Dudut Stories. Ako po si Marie Sara, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sara. Kasalukuyan akong nakatira ngayon sa aking mga kamag-anak dito sa Cainta. Kakatapos ko lang gumaling sa aking sakit kaya nga sinamantala ko na ang pagkakataon na sumulat sa inyo dahil gusto kong i-share ang aking storya ng buhay. Papadudot, bago ko simulan ang kwento ko ay gusto kong sabihin kaagad sa inyo. Nakakaiba ang storyang ibabahagi ko. At aaminin kong hindi ito napapanahon sa ordinaryong araw dahil medyo nakakatakot at puno ng kababalaghan ang mga karanasan ko sa buhay. Papadudot, nagsimula ang lahat nang makilala ko si Edwin. Hindi niya totoong pangalan. Nakilala ko siya nang minsang umattend ako ng high school reunion kung saan ay asawa siya ng karibal ko noon na si Charito. To make the story short, ay nagkaroon ng matinding attraction sa pagitan namin ni Edwin. Kaya nangaliwa siya sa kanyang asawa. Nung una patago ang relasyon namin pero isang gabi ay hindi ko inaasahan na magkakabukingan. Edwin, anong ginagawa ni Sara dito ha? Anong ginagawa ng babaeng yan sa pamamahay natin? At pareho pa kayong nakahubad. Ibang klase kayong mang-aha sa akin. Galit na wika sa amin ni Charito nang mahuli niya kami ni Edwin na nagtatalik sa kanilang kwarto. Nagpanik naman ako habang si Edwin ay nagtaka kung paano nakapasok ang asawa niya sa bahay. Paano ka nakapasok sa bahay? Akala ko mamaya ka pa uuwi. Ngunit agad na nagsalita si Charo. Buti pala at umuwi ako ng maaga. Tamang-tama pala ang uwi ko. Kakatapos niya lang maglampungan. Ano Edwin? Siya bang pinagkakaabalahan mo habang nasa trabaho ako? Tila pag-uusig ni Charito sa kanyang asawa. Sinubukan namang mag-explain ni Edwin sa kanyang asawa pero para sa akin ay hindi na kailangan dahil huli na niya kami sa akto. Kaya imbis na makinig pa sa sasabihin ni Edwin ay nagwala na lamang si Charito. At dahil ako ang kabit, sa akin na baling ang kanyang galit. Pinagbabato niya ako ng mga bagay na mahahawakan niya. Mapaunan, tsinelas, remote control, suklay at kung ano-ano pa. Siyempre nagpanik ako at ginawa kong panangga ang katawan ni Edwin. Kaya pala palagi mong tinatanong sa akin kung anong oras ako uuwi. Yun pala para magkaroon ka ng pagkakataon na mambabae ka. Galit na sabi ni Charito sa kanyang asawa. Pagkatapos noon ay bumaling din siya sa akin. At ikaw Sara, ang lakas ng loob mong agawin sa akin ng asawa ko? Mahal ko si Edwin, Charito. Ako ang mahal niya, hindi ikaw. Pagmamatigas ko sa kanya. Pero dahil sa sinabi ko ay lalong nag-init ang ulo ni Charito at nilusob niya ako. Sa bunot, sampal at sipa ang inabot ko noon sa kanya. At kahit na umaawat pa si Edwin ay halos mapuruhan ako sa mga pananakit ni Charito sa akin. Hindi ako naaawa sa mga kabit na katulad mo. Dapat sa'yo pinapatay, ang sabi pa sa akin ng galit na legal wife. At dahil sa ayaw paawat si Charito, napilitan na si Edwin na sampalin at saktaan ang kanyang asawa. I'm sorry Charito pero dapat sigurong itigil na natin ang relasyong ito, ang sabi pa ni Edwin sa kanyang asawa. Hihiwalayan mo na ako? At kanino ka sasama dyan sa babaeng yan? Hindi Edwin, hindi ako papayag. Magkamatayan na pero hindi ako papayag na hihiwalayan mo ko. Pagmamatigas ni Charito sa kanyang mister. Tama na Charito, hindi na kita mahal. Kahit kailan hindi kita minahal. Pinakasalan lamang kita kasi mayaman ang mga magulang mo. Giit pa ni Edwin. Dahil doon ay isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ng kanyang misis. Pero gumanti rin si Edwin at sinaktan din niya ang kanyang asawa. Edwin, maawa ka, tama na.
Nasasaktan ako. Narinig kong pagmamakaawa ni Charito habang napahiga na siya sa may sahig at patuloy na tinatadyakan ni Edwin. Charito, hindi ko na masikmura pang makisama sa iyo. Baliw ka kasi. Baliw. Hindi ko na kayang makisama pa sa isang baliw na katulad mo. Sigaw pa ni Edwin sa kanyang asawa. Minahal naman kita ha. Nagpakabuting asawa naman ako sa iyo. Tapos heto lang ang gagawin mo sa akin. Nasaan na ang konsensya mo, Edwin? Umiiyak na sabi pa ni Charito sa asawa. Buo na talaga ang desisyon ko. Hiwalayan na tayo. Pagdidiin pa ni Edwin. Sumigunda naman ako sa mga sinabi niya. Narinig mo yun, Charito? Hiwalay na raw kayo. Kaya pwede ba palayain mo na si Edwin? Hayaan mo na kaming magsama. Ang sabi ko pa noon sa legal wife. Hindi ako papayag. Edwin, mas mabuti pang mamatay ka na lang kesa pakinabangan ka pa ng babaeng yan. Pagbabanta pa ni Charito habang nagmamadaling tumayo at binuksan ang kalapit na drawer. Doon ay binunot niya roon ang isang baril na punong-puno ng bala at tinutok niya yon sa amin. Siyempre nagpanik kaming dalawa ni Edwin. Isang maling hakbang lang namin tapos ang buhay namin. Anong gagawin mo dyan sa baril, Charito? Ano ba? Bitawan mo nga yan? Utos ni Edwin sa asawa. Nagtatago naman ako sa likod niya. Ano, Edwin? Hindi mo ba hihiwalayan yung babaeng yan? Kung hindi mo siya hihiwalayan, pasasabugin ko ang utak ng kabit mo. Parang baliw na nagbabanta na si Charito sa amin. Samantala takot na takot ako noon at nananalangin sa Diyos na sana'y magbago ang isip ni Charito at bitawan na ang baril. Charito, mapag-uusapan natin to. Sige, susundin ko ang gusto mo. Ihiwalayan ko si Sarah para sa iyo. Huwag mo lang kaming barilin. Desperado na si Edwin noon para maisalba ang aming buhay. Pero laking gulat namin ang itutok ni Charito ang baril sa kanyang asawa. Nagbago na ang desisyon ko. Iwalayan mo siya o hindi ay papatayin ko kayo. Pagkatapos noon ay umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Tinamaan noon si Edwin sa dibdib at humandusay sa may sahig. Bagamat buhay pa ito ay nagsisigaw naman ako sa takot at agad na nilapitan si Edwin. Si Charito naman ay parang natauhan sa kanyang ginawa at nagsimulang mataranta sa kanyang ginawa. Edwin, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Sising-sising wika ni Charito hanggang sa nagulat na lamang ako nang itutok niya ang barel sa kanyang sintido. Charito? Anong gagawin mo, Charito? Bitawan mo yung baril. Charito, huwag mong gagawin yan. Huwag kang magpapakamatay. Charito, huwag, ang sabi ko sa kanya. Nagbabaka sakaling mapigilan ko si Charito sa kanyang balak. Pero isang putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw noon sa bahay. Papadudot, nagpakamatay noon si Charito. Dahil na rin siguro sa sobrang takot at nasaksihan ko yon. Sobra talaga akong nanlumo sa nangyari at ilang buwan din akong hindi pinatulog noon ng konsensya ko. Samantala nakaligtas naman si Edwin sa trahedyang yon pero dahil sa napuruhan ng bala ang kanyang spinal cord, kaya nabaldado siya. Pero kahit na ganoon ang nangyari kay Edwin ay minahal ko pa rin naman siya at nakisama pa rin ako sa kanya. Oo, Papa Dudut. Nag-live-in kami ni Edwin at tumira ako kasama ng anak niyang si Mikoy. Kaso Papa Dudut, tumagal pa ang ilang buwan ay hindi na ako naging masaya sa piling ni Edwin na naging dahilan para mangaliwa ako sa kanya. Nakilala ko noon si Ronald at dumating na ako sa puntong iiwanan ko na si Edwin. Pero hindi ko na ituloy yon dahil nagtangkang magpakamatay si Edwin. Dahil doon ay naggalit sa akin ang angka ni Edwin kung kaya't hindi na ako pumunta pa sa ospital, kung saan ay dinala ang live-in partner ko. Naiwan naman sa akin si Mikoy pero matapos ang isang buwan ay muling bumalik si Edwin sa bahay. Binalita niya sa akin na nakaligtas siya sa ginawa niyang pagpapakamatay. At dahil doon ay muli kaming nagsama ni Edwin. Pero sa pagkakataong yon ay nakapansin ako ng kakaiba sa kanya.
Para bang naging misteryoso siya. Minsan walang emosyon at para bang nababasa niya ang aking iniisip. Sarah, alam ko na nahihirapan ka na sa pag-aalaga sa akin. Pasensya ka na kung nagiging pabigat ako sa iyo. Malungkot na wika ni Edwin sa akin. Edwin, wala yun. At saka kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Sagot ko naman noon sa kanya. Mahal mo pa ba ako sa kabila ng kalagayan ko? Sarah, tingnan mo ko. Baldado halos kalahati ng katawan ko. Halos hindi ko na magampanan yung tungkulin ko sa iyo. Hindi na kita napapaligaya. Nanlulumong sabi ni Edwin sa akin. Hindi naman ako kaagad nakasagot sa kanyang tanong. Oo, mahal ko siya pero aaminin kong hindi na yon ganong katibay, hindi tulad dati. Edwin, mahal kita kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Maniwala ka sa akin. Sinabi ko na lamang yon para hindi na pag-isipan pa ni Edwin ang mga bagay na pwedeng magpalumo sa kanyang kalagayan. Ngunit noong sandaling yon ay parang nababasa ni Edwin ang aking sinasabi. Sana totoo yung sinasabi mo. Sana wag dumating ang araw na magsasawa ka na sa kakaalaga sa akin. Hindi ko kakayanin yun, Sarah. Ikakamatay ko yun. Ang sabi pa niya sa akin. Huwag ka mag-alala, hindi kita iiwanan. Promise. Edwin, sa susunod, huwag mo nang uulitin yung tangka mong pagpapakamatay ha. Alam mo sobra akong nag-alala sa iyo noon. Buti na lang at nakaligtas ka. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya. Hindi ko na uulitin yun. Pangako. Yun naman ang binitawan niyang pangako sa akin. Niyakap ko naman si Edwin pero hindi na yon kasing init tulad ng dati. Papadudod simula nang bumalik ako sa bahay ay nagkaroon na ako ng mga nakakakilabot na mga karanasan. At mas lumala pa ito nang makaligtas si Edwin sa tangka niyang pagpapakamatay. Ewan ko ba pero nakaramdam na ako ng kakaiba sa live-in partner ko dahil madalas niyang banggitin na nagbabalik ang kanyang yumaong asawa. Sinasabayan pa ito ng anak nila na si Mikoy na napaka-weird din kung kumilos simula noong mamatay ang kanyang inang si Charito. At sa bahay din na yon ay nagsimula na rin akong makarinig ng nakakatakot na boses na alam kong hindi nagmumula sa isang buhay na tao. Kaya tuloy minsan napapaisip na lamang ako na iwanan na si Edwin para sumama sa ibang lalaki. Oo, Papa Dudut. May lover ako na nagngangalang Ronald at matagal ko na siyang kakilala. Actually matagal na siyang may gusto sa akin at nagkaroon lamang kami ng relasyon noong iwan ko si Edwin bago ito nagtangkang mag-suicide. Ngayon kung tatanungin ninyo ako kung bakit pa rin ako nakikisama noon kay Edwin, dalawa lamang ang sagot ko sa inyo dahil lamang yon sa awa at pag-uusig sa aking konsensya. Pero dahil sa mga kababalaghang nangyayari sa bahay ay pumasok na talaga sa isipan kong umalis na ng bahay at iwanan na si Edwin. Kaso Papa Dudut hindi matuloy-tuloy ang pag-alis ko dahil tila may humahad lang noon sa mga plano ko. At kasabay noon ay mas lumala ang mga nakakatakot na eksenang na-experience ko kasama sina Edwin at anak niya. Una, may naririnig akong babaeng humuhuni o kumakanta ng kantang pampatulog sa bata. Pagkatapos ay nakakarinig ako ng mga bagay na bumabagsak sa may sahig. Kapag 10 oras ng gabi ay nakakarinig din ako ng mga yabag sa buong bahay. Imposibleng si Miko yon dahil maaga kong pinapatulog ang bata. At lalong hindi yon si Edwin dahil naka-wheelchair siya. Ilan lamang yon sa mga kakaibang nararamdaman ko sa bahay bukod sa mga biglaang pagsara at pagbukas ng pintuan. Pero ang higit sa talagang kinakatakutan ko ay ang dalawang mag-ama. Ewan ko ba Papa Dudut pero hindi talaga ako makatagal na makasama si Edwin nang hindi tumataas ang buong balahibo ko sa katawan. Ito namang si Mikoy sobrang weird naman, parang laging may nakikitang hindi ko nakikita. Hanggang isang araw, pinagalitan ko noon si Mikoy dahil muli siyang nakabasag ng mahalagang bagay sa bahay. Pero sa kalagitnaan ng pagdidisiplina ko sa bata ay bigla na lamang may tila kakaibang puwersa na tumulak sa akin, palayo sa bata.
Nagulat at nataranta ako noon habang si Mikoy ay dali-daling tumakbo palayo sa akin. Nang magpasya akong habulin ang bata ay bigla na lamang nagsara ng malakas ang pinto sa aking harapan at hindi ko na yon mabuksan kahit na ano pa ang gawin ko. Nataranta ako noon, Papa Dudut, at pinaghampas ko ang pinto at sumigaw ng napakalakas para marinig ni Mikoy at Edwin para masaklolohan ako. Pero parang walang nakakarinig sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa bigla na lamang akong nagpanik nang maramdaman kong may malamig na kamay na dumampi sa aking balat. Dahil doon ay napasigaw na ako sa sobrang takot. Mikoy? Mikoy, tulungan mo ako, Mikoy! Buksan mo itong pinto! Nagmamakaawang sigaw ko noon kay Mikoy dahil tanging siya lamang ang makakatulong sa akin ng mga oras na yon. Hanggang sa naramdaman kong bumalik na sa normal ang lahat at bumukas na rin ang kusa ang pinto. Wala akong inaksayang oras noon, Papa Dudut, at lumabas kaagad ako sa kwarto. Paglabas ko naman ay sinalubong ako ng naka-wheelchair na si Edwin. Si Mikoy nakita mo? Tanong ko kay Edwin. Oo, kasama ng mama niya. Misteryosong sagot niya sa akin. Nanlaki naman ang aking mata sa kanyang sinabi. Ano bang mga sinasabi mo dyan, Edwin? Huwag kang manakot dyan. Naiinis kong sabi sa aking misteryosong live-in partner. Teka, saan ka ba nanggaling kanina? At hindi kita mahanap. Nakabasag na naman tuloy ng magaling mong anak. Dagdag ko pa sa kanya. Nasa labas ako kanina, nagpapahangin. Simpleng sagot niya sa akin. Nasa labas? Paano ka makakalabas naka-wheelchair ka? Dadaan ka pa ng hagdan bago makababa. Nagtataka kong sabi sa kanya. Tinulungan ako ni Charito. Misteryosong sagot ni Edwin sa akin. Sa puntong yon ay nagdabog at nagmura na ako sa harapan niya. Alam mo, Edwin, hindi ka na nakakatuwa. Pwede ba, huwag mo nang babanggitin sa akin yung asawa mong baliw. Nag-iinit talaga ang ulo ko. Galit ko pang sabi sa kanya. Pagkatapos noon ay nag-walk out na ako at dumiretso na lamang sa aking kwarto para magpalipas ng takot at galit. Samantala, kinagabihan ay nakatanggap ako ng tawag noon mula sa aking kabit na si Ronald. Pabulong ko siyang sinagot noon sa pangambang marinig ni Edwin ang usapan namin. Ronald, huwag ka na tatawag ulit dito, okay? Nandito si Edwin eh. Baka mahuli niya tayong nag-uusap. Sabi ko pa noon sa kanya. Ano ba yan? Natatakot ka pa ba sa live-in partner mo? Hindi ba ang sabi mo, baldado na siya? Ano ngayon kung malaman niyang may relasyon tayo? Kasi naman hiwalayan mo na yung kinakasama mo. Wala ka mapapala sa kanya, sumama ka na sa akin, babe. Uwi ka naman niya sa akin. Habang rinig ko rin ang kanyang labis na disappointment sa naging desisyon ko na magstay kay Edwin. Pero bigla ako nagulat nang may humawak sa aking balikat. Nataranta ako at agad na napalingon. Nanlaki ang mga mata ko at napatras nang makita kong si Edwin yon, Papa Dudut. Sino si Ronald? Mahinahon pero medyo creepy na tanong niya sa akin. Wala, kaibigan ko lang. Kahit na alam kong booking na ako ay sinikap ko pa rin i-deny yon, Papa Dudut. Pero ang inakala kong reaksyon ni Edwin na magagalit at magseselos ay hindi niya ipinakita sa akin. At sa halip ay nanatili siyang misteryoso at nakakatakot. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagsiselos. Makahulugang sabi niya sa akin noon, sabay aya niya sa akin na matulog na. Wala naman akong choice noon kundi ang sumunod na lamang sa kanya, pero grabe, Papa Dudut. Takot na takot ako ng mga oras na yon. Papa Dudut, nagpatuloy ako sa pangangaliwa kay Edwin. Pero ang pinagtataka ko lamang ay hindi nagsiselos sa akin ng live-in partner ko. Kung sa bagay naisip ko noon na baka nawawala na rin ang pagmamahal sa akin ni Edwin at hinihintay na lamang niya akong umalis sa bahay. Kaso sa tuwing pinaplano kong umalis ng bahay ay siya naman ang pagpaparamdam ng multo sa bahay. Kasama na roon si Charito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay gulong-gulo ako noon dahil hindi ko alam kung totoo ba o imahinasyon lamang
ang mga nasasaksihan ko at minsan ay napapaisip ako na baka papadudot sa puntong ito ay masasabi kong wala na akong pagmamahal pang nararamdaman kay Edwin dahil mas mahal ko na noon si Ronald. Pero nanatili ako noon sa bahay ni Edwin dahil na rin siguro sa awa sa live-in partner ko. Baldado na kasi si Edwin at wala nang nag-aalaga dito. Kaso'y napapaisip din ako minsan na hindi na kailangan ni Edwin ang tulong ko dahil simula noong bumalik siya. Pagkaraan ng tangka niyang pagpapakamatay ay hindi na niya hiningi ni minsan ang tulong ko. Kahit nga yung simpleng pagpapaligo sa kanya ay tinatanggihan ni Edwin at sa halip ay siya na ang kumikilos para sa sarili niya. Nagtaka ko noon dahil sa kalagayan niyang baldado ay malabong magawa niya ang mga bagay na yon. Samantala inalagaan ko ang anak ni Edwin kay Charito na si Mikoy na masyadong weird katulad ng mga magulang niya. Kaya madalas ay napagbubuhatan ko yon ng kamay. At sa tuwing pagbubuhatan ko siya ng kamay ay nagpaparamdam sa akin ng multo sa bahay. Sorry na po, aray ko po. Huwag niyo po akong paluin. Pagmamakawan ni Mikoy sa akin noon. Alam mo Mikoy, salot ka sa buhay ko. Kayo ng nanay mong baliw, kaya dapat sa iyo maghirap habang buhay. Galit na wika ko sa bata. Hanggang sa makarinig ako ng mga yabag sa loob ng bahay. Natigil ako noon sa pagdidisiplina kay Mikoy at aaminin kong nakaramdam ako ng matinding takot. Edwin, ikaw ba yan? Natatarantang sabi ko kahit na alam kong hindi si Edwin ang may kagagawa noon dahil nga sa baldado ang live-in partner ko. Si mama po yan, naibulalas ni Mikoy sa akin. Lalo ako nakaramdam ng matinding takot kaya nasampal ko noon ang bata. Matagal nang patay ang nanay mo. Hindi na siya babalik pa. Galit na sabi ko noon kay Mikoy. Hanggang sa makakarinig ako ng boses mula sa aking utak. Tinatawag ang aking pangalan. Palakas yon ng palakas. Hanggang sa parang bumubulong na lamang siya sa aking tenga. Mama, tulungan niyo po ako mama, pag makaawa noon ni Mikoy. Lalo lamang akong nataranta sa kanyang sinabi kaya muling nakatikim sa akin ang sampalang bata. Ngunit pagkatapos noon ay isang malakas na hangin ang sumalubong sa akin. Para bang tinutulak ako palayo sa bata at nawalan tuloy ako ng balanse at napaupo sa may sahig habang litong-lito sa mga nangyayari. Hindi nga nagtagal sa madilim na parte ng bahay ay nakita ko na tila may babaeng nakatayo at nakatingin sa akin. Lalo tuloy akong napatras lalo na nang mapansin kong tila palapit na siya sa akin. Lumayo ka sa akin, ang sabi ko sa figurang lumalapit sa akin. Edwin, tulungan mo ako, sigaw ko pa ng saklolo sa aking partner. Wala na si Edwin. Hindi kanya matutulungan. Maya-maya'y narinig kong bulong sa akin ang misteryosong figura. Paglingon ko ay napasigaw ako papadudot dahil naka face to face ko noon ang dugo ang mukha ni Charito. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawala na ako ng malay. Nagkamalay na lamang ako noon pagkaraan siguro ng 1 oras. Napansin ko na lamang na nakahiga ako noon sa sofa habang katabi ko si Edwin, misteryosong nakatingin sa akin. Nananaginip ka lang kaya kumalma ka na, ang sabi pa niya sa akin. Pero Edwin, alam kong hindi pa naginip yun. Nagbalik talaga ang asawa mo, insist ko sa kanya. Hindi na babalik pa ang isang patay. Huwag ka nang matakot Sarah. Nandito naman ako. Babantayan kita. Misteryosong sabi niya sa akin. Pero imbis na maging kampante ako ay lalo akong kinilabutan sa kanyang sinabi. Ewan ko noon pero may something wrong talaga sa live-in partner ko. Ano naman ang magagawa mo ha? Paano mo ako maipagtatanggol sa baliw mong asawa? Aber? Tingnan mo naman yung itsura mo. Hindi mo nga maigalaw ang kalahati ng katawan mo? Panlalait ko pa sa kanya. Pagkatapos ay may naalala ako. Nasaan na si Mikoy? Nasaan na ang anak mo? Tanong ko sa kanya. Nasa kwarto niya pinapatulog ni Charito. Nakangising wika ni Edwin sa akin. Sa puntong yun ay nagalit na ako sa kanya. Pwede ba Edwin? Tumigil ka na sa pananakot mo.
Wala na si Charito, wala na. Pagkatapos noon ay dali-daling bumangon ako sa may sofa at patakbo kong hinanap si Mikoy. Lagot ka sa akin, bata ka, hindi pa tayo tapos. Pagbabanta ko pa sa bata. Hanggang sa makarating ako sa kanyang kwarto pero laking gulat ko na mahimbing na tutulog si Mikoy. Lalapitan ko na sana ang bata nang biglang may humatak na malamig na kamay sa aking balikat. Paglingon ko ay halos mawalan ako ng lakas dahil sa sobrang takot dahil ang nakita ko ay si Charito. Shhh! Huwag kang maingay. Natutulog ang anak ko. Umaalingaw-ngaw sa utak ko ang sinabi niya sa akin. Papadudod sa tuwing sinasaktan ko si Mikoy ay madalas na magpakita sa akin ang nanay niya para sindakin ako. At yun nga halos araw-araw akong parang baliw na nagsisisigaw sa takot. Ilang beses ko na rin tinangkang tumakas pero pinipigilan ako ni Edwin. Kinukumbinsi ko naman ang live-in partner ko na lumipat na kami ng tirahan pero ayaw niya. Naisip ko rin na dalhin na lamang namin si Mikoy sa mga kamag-anak ni Charito o ng kamag-anak ni Edwin para sila na ang mag-alaga sa bata. Hindi kasi titigil sa pagpaparamdam si Charito hanggat nandoon ang anak niya sa bahay. Samantala isang araw ay isang kahindik-hindik na katotohanan ang aking nadiskubre. Dumating at bumisita noon si Manny, ang kapatid ni Edwin. Nagtaka ako dahil ang bungad niya sa akin ay kukunin at kukup-kupin na niya si Mikoy. Kaya ako pumunta rito ay para kunin ang pamangkin ko since wala na mga magulang niya. Ang sabi pa ni Manny sa akin. Hindi ko naman kagad napansin noon ang kanyang sinabi. Teka, bago mo kunin si Mikoy sa akin ay magpaalam ka muna kay Edwin. Ang sabi ko pa sa kanya. Ha, magpaalam? Nakita kong nagtaka si Manny sa mga sinabi ko. Ate, sinong Edwin ang tinutukoy ninyo? Napatingin ako sa lalaki. Yung pinsan mo syempre, sagot ko sa kanya. Ano? Ate, patay na si Edwin, sagot niya sa akin. Napatingin ako kay Manny at bigla akong kinalabutan. Anong sabi mo, patay na? Huwag mo nga akong paglulukuhin. Buhay pa si Edwin, kasama ko siya dito sa bahay. Diin ko pa sa kanya. Lalong naguluhan si Manny sa mga sinabi ko. Pero ate, imposible yan sinasabi ninyo. Namatay si Kuya Edwin sa suicide. Inform pa niya sa akin. Hindi namatay si Edwin, ano ka ba? Nakaligtas siya, hindi ba? Oo, maaaring hindi na ako nagpakita pagkatapos dalhin sa ospital si Edwin kasi alam mo namang galit sa akin ang angkan ninyo pero after 1 month, bumalik siya dito. Ang sabi niya sa akin ay nakaligtas siya. Kwento ko pa sa kanya. Samantala mukhang nagets ni Manny ang nangyayari sa akin. Ano ba nangyayari sa iyo ate? Hindi nakaligtas si Kuya Edwin. Dahil sa labis na kaguluhan ng aking isipan ay hinanap ko si Edwin sa buong bahay. Pero hindi ko siya nakita. Ang nakita ko lamang ay ang kanyang wheelchair na bakante katabi ng kwarto ni Mikoy. Kaya napapunta naman ako at napapasok sa kwarto ni Mikoy. Kaya ginising ko ang bata. Nakita mo ang papa mo? Yung pinsan niya nasa ibaba. Sabi ko sa bata nang magising ito. Tita, wala na po si papa. Patay na po siya. Nalimpungat ang wika ni Mikoy sa akin. Natigilan ako sa mga sinabi ng bata. Mikoy, wag ka nga magbiro ng ganyan. At saka sinong nagsabi sa iyo niyan? Sinabi po sa akin ni mama, napatay na si papa. Seryosong sabi sa akin ni Mikoy. Dahil doon ay sobra na akong nataranta at hinanap ko sa buong bahay si Edwin pero hindi ko siya makita. Ate, kukunin ko na po yung pamangking ko. Nakasalubong ko si Manny habang papunta na rin ito sa kwarto ni Mikoy. Sige, kunin mo na yung si Mikoy. Nasa siya at gising na. Natatarantang sabi ko pa noon. Ate, kung ako sa inyo, wag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kung kailangan niyo ng tulong ay pwede niyo po kong mahinga ng tulong. Psychology graduate po ako. Offer pa sa akin ni Manny. Hindi ako baliw. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sige, kunin mo na yung si Mikoy at umalis na kayo. Yun ang sabi ko noon sa kanya. Agad namang kinuha ni Manny si Mikoy at simula noon ay ako na ang naiwan sa bahay. Nagpa siya na rin akong mag-impake dahil
hindi ko na rin matiis na magstay pa sa bahay na yon. Pero napigilan ang aking pag-alis nang biglang magpakita sa akin sina Charito at Edwin. Ah, multo! Napasigaw ako sa sobrang takot. Sara, huwag kang sumigaw. Creepy na wika ni Edwin sa akin. Hindi porket nakakakita ka ng multo ay sisigaw ka na. Lumayo ka sa akin. Natataranta kong sabi sabay hawak sa nakasabit na krus sa aking kwarto at tinuto ko yon sa kanya. Sara, isasama ka na namin ni Edwin, ang sabi pa ng multo ni Charito. Muli ay nawalan ako ng malay ng sandaling yon. Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala na patay na pala si Edwin. Kung titingnan kasi ay buhay na buhay si Edwin. Nayakap ko siya, nahawakan ko siya pero nagtaka na rin ako dahil parang hindi nakikita si Edwin ang anak niya. Dahil sa mga nalaman ko ay halos mabaliw ako sa sobrang takot. Papa Dudut, nang magkamalay ulit ako ay tinawagan ko si Ronald para iligtas ako sa bahay na yon. At nangako naman siya sa akin na darating siya kaagad. Ngunit pagkatapos ng tawag na yon ay muling nagpakita sa akin ang multo ni Edwin. Saan ka pupunta? Iiwanan mo ba ako? Creepy na wika niya sa akin. Hindi ikaw si Edwin, insist ko. May palagay na kasi ako na baka demonyo yon o masamang espiritu na ginagamit lamang nito ang imahe ni Edwin para malagay ako sa kapahamakan. Sara, iiwanan mo na ba ako? Sasama ka na ba sa kanya? Akala ko ba mahal mo ako, Sara? Pinagpalit ko ang asawa ko para sa iyo. Minahal kita tapos ay iiwanan mo lang din pala ako? Umaalingaw-ngaw na sabi ni Edwin sa loob ng aking utak. Patay ka na, Edwin. Patay ka na. Para akong mababaliw habang sinasabi ko yon sa kanya. Pero nagbalik ako. Nagbalik ako dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Lalo akong kinilabutan noon sa mga sinabi ni Edwin. Sobra ako nasasaktan sa ginagawa mong pangangaliwa sa akin. Noong madiskubre ko nakikipagtali ka sa ibang lalaki ay halos magunaw ang mundo ko noon, Sara. Kaya sa sobrang sakit ay nagpasya na lamang ako magpakamatay. Pero hindi kita kayang iwanan, Sara. Mahal na mahal kita. Ang sabi pa niya sa akin. Tama na, Edwin, patay ka na. Kayong dalawa ni Charito. Sa puntong yon ay napahagulhol na ako. Marami akong sinakripisyo para lang sa iyo. Kaya hindi ako papayag na makipaghiwalay. Sabi pa ni Edwin bago ito mawala sa paningin ko na parang bula. Ngunit mamayang kaunti isang boses naman ang rumihistro sa utak ko kasabay ng paglitaw ng isang aparisyon. Si Charito. Ano, Sara? Kumusta na ang bagong baliw? Sabi pa niya sa akin. Pagkatapos kang piliin ni Edwin ganyan lang ang gagawin mo? Anong klase kang babae? Dapat sa mga katulad mong malalandi ay pinapatay sa sindak. Nakakatakot pa na sabi ni Charito sa akin. Nagsisigaw lamang ako sa takot noon at nawala ng malay. Pagkatapos noon ay nagising na lamang ako sa ospital kasama ang mga psychiatrist na tumutulong daw sa akin para mabalik daw ang dati kong katinuan. Pinilit ko talaga sa kanila na hindi ako baliw, na nai-experience ko talaga ang mga nakakatakot na pangyayaring yon, pero sa kabilang banda ay hinayaan ko na lamang sila na gamutin ako para matapos na ang bangungot na yon sa aking buhay. Papa Dudut, makalipas ang 2 taon ay naka-recover na rin ako. Bumalik na ulit sa normalang buhay ko. Bagamat iniwan ako ni Ronald noong nagkasakit ako ay hindi na ako nasaktan sa pagkawala niya sa buhay ko. Pinasa Diyos ko na lang din ang lahat ng nangyari sa akin at pinangako ko sa Diyos na gagamitin ko ang mga natutunan ko sa nakakatakot na yugto ng aking buhay. Papa Dudut, heto lamang ang may babahagi ko. Muli ay maraming salamat sa inyo in advance. Sana ay mapili po ninyong basahin ang sulat ko kahit na ganito ang nilalaman. God bless. Lubos na gumagalang Sara. Maraming salamat sa iyo, Sara, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Sa kwento mo ay pinatunayan na walang kasalanan ang hindi mapagbabayaran. And by examining the events sa iyong sulat ay lumalabas na emotionally affected ka sa nangyari sa mag-asawa.
Matindi ang guilt sa iyong puso to the extent na munti ka nang masira ang iyong pag-iisip dahil kung ano-anong hallucinations na lamang ang iyong nakikita. Gayunpaman, good to know na pinagsisihan mo na ang lahat ng kasalanan mo at kung totoo mang multo ni Charito at Edwin ang iyong nakita, maaring matahimik na ang kanilang kaluluwa dahil nagsisisi ka na. And also masaya rin kami ngayon kasi nakarecover ka na. Sana'y magsilbing aral ang kwento ni Sarah sa lahat ng ating mga listeners. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.